Yan. Hello everyone. Ah, ngayong araw i-share ko sa inyo kung paano ako nagpe-prepare ng mga songs para sa misa. Itong vlog ko po ngayon para to sa mga kapwa ko church musician at sa mga gusto rin maging church musician. At kahit na hindi mga musicians, malaman nyo rin, meron kayong idea kung paano naghahanda para sa misa ang mga kanta. Like me, I'm a church musician. So, ngayon, katulad ngayon, it's Wednesday. Wednesday talagang tinalaga ko na yung Wednesday na yung talagang araw na magpe-prepare ako dapat. Kasi medyo late na pag Thursday, tapos Friday. Minsan, pag may mga gig, medyo nalilate ako ng pag-prepare, nagiging Thursday or Friday. Pag Saturday, masyado nang late kasi minsan yung yung ibang mga kanta kailangan i-submit na dun sa nag-flash ng mga lyrics sa misa, sa projector or sa TV monitor. So, kailangan makapag-prepare kami ng maaga. And of course, minsan, napapag-uusapan ako na tumugtog ng Saturday sa anticipated mass. So, at least prepared ako. Okay. So, every Sunday, I prepare 2 sets of mass songs. Isa para sa Bicol at isa para sa English Mass. Ito, highly recommended ko ito sa mga nag-English Mass. Bible.usccb.org. That's United States Conference of Catholic Bishops. Ang mga readings dyan, talagang eksakto sa mga readings sa Sunday Masses. So, yan lang ginagawa ko. Scroll ko lang like sa Sunday is already yan. July 5 na sa Sunday. Tama ba? May see. It's July 5. So, dyan kaagad makikita nyo na July 5. That's 14th Sunday in Ordinary Time. Salmo, I will praise your name forever, my King and my God. So, minsan, tinitinang ko din yan sa Bicol. So, what's the Bicol for that? I will praise your name forever, my King and my God. So, bubuksan ko yung misa. By the way, ito mga Sunday readings ito. So, ito pa naka-reference namin. Sunday, July 5. O umawon ko ang sa imong ngaran, sagot pa man, hadi ko asin Diyos ko. So, minsan babasahin ko yung Bicol, pero alam mo naman tayo mga Pilipino, mas prepared natin yung English na basahin. So, binabasa ko every week, every time na I prepare the songs, binabasa ko yung mga readings. Then, doon ako magbabase kung ano ang lineup of songs for the Mass. Halimbawa, entrance song, kailangan magpalit, gospel acclamation, not much sa offertory. Pero sa communion, yan, ganun. So, sa final song, walang problema masyado kasi kahit yung same pa rin na mga songs na ginamit mo nung nakarang Sunday. Katulad ngayon, it's 14th Sunday in Ordinary Time. So, hindi naman yan masyado maselan. Yung ibang mga songs, yun pa rin ang kinakanta namin. Depende nga sa reading. So, ito pong sinishare ko sa inyo. Ito yung sa akin lang na style. Iba-iba naman kami ng style ng mga ibang church musician. Yung iba, late na prepare siguro mga Friday sila or Saturday. Sa akin, medyo maaga lang kasi
minsan I have to make salmo, lalagyan ko ng tono yung salmo dahil kailangan kong isend sa ibang parokya na humihingi sa akin ng tono ng salmo. Okay. Like today, hindi pa ako nakakagawa ng salmo. So, maya-maya pa siguro after nitong vlog ko. So, yan, babasahin ko yung readings in English. Minsan, babasahin ko rin sa Bicol. Doon ako nagbe-base ng, usually, maaari ka magpalit ng entrance song based sa readings. Ganyan ang liturgical music. So, entrance song, and maybe gospel acclamation, yung offertory, walang problema. Ayun, communion song. Final song, wala rin masyadong changes minsan. Basta doon, naglalaro lang sa entrance song, gospel acclamation, communion song. So, ganun po ang ginagawa namin every week. We don't just go to church, tapos upo lang sa organ or keyboard, tutugtog na. So, almost every Sunday, may konting pagbabago sa mga kanta. Malalaman mo ang choir na hindi nagpe-prepare kasi yun at yun. Isang buwan na, 2 buwan na yung pa rin ang kanta. Sa bagay, hindi ko rin naman masisisi ang mga ibang choir kasi talagang nagtipon talaga sila once a week na lang. Pag magsimba na lang, walang masyadong time. Lahat busy sa work, sa school. Ako naman, nataon lang ngayon na may time na, pero minsan nasisingitan din ng ibang gig. Pero I see to it na every Sunday, at least wag nang umabot ng Saturday ang preparation kasi masyado ng late. At saka pag nagsisend ako ng ibang kanta, kailangan i-practice ko sa choir. Like pag Friday, or Thursday or Friday. Isa pa pala, naalala ko yung pagdating sa practice. Ito kasing choir namin, hindi naman yung choir na SATV na masyado mga bususan. Ang role lang ng choir namin dito is to lead the congregation. So, mga melody lang ang tinuturo ko. Pero kahit ganun pa man, importante mag-practice pa rin. Siyempre, kailangan sabay-sabay pa rin sa praising. Kahit melody lang yan, hindi maganda pakinggan. Magkakaibang nota, magkakaibang praising. So, kailangan mag-practice pa rin. So, ginagawa kong practice is at least Friday. Kasi minsan may mga kasama ako na medyo, may edad na. Baka mapagalitan ako ng mga kasama ko. Mga may edad na hindi naman mga singer. So, kailangan alalayan ko sila sa mga kanta. So, medyo minsan hindi naman nawawala yan sa choir na medyo mahina ang pick-up. So, at least pag nag-practice ka ng Friday, malapit-lapit na ng Saturday, Sunday. Kasi pag nag-practice ka earlier, baka makalimutan pa nila yung tono. So, yun. Siguro, yung ibang mga church musician, nagpe-prepare din ng ganun sa akin kaaga. Kaya ako sinare sa inyo kasi yung mga bago pa lang, gusto pa lang mag-serve sa simbahan, lalo na as musician, as accompanist, malaman ninyo na kailangan talaga mag-prepare ng maaga para kay Lord. So I hope may natutunan po kayo. Thank you so much for watching.